Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin dito nga po kay Typhoon Nando. Si Typhoon Nando nga po ay patuloy pa rin lumalakas at ito nga po nabataan na po natin yung pinakasentro niyan. Dito nga po sa 640 km east of Tuguegarao City, dito po yan sa Cagayan. At tinataglay na nga po ni Nando yung lakas na abot ng 175 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na abot ng 215 km per hour. Kaya iba yung pag-iingat nga po at paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga po mapaminsala si bagyong Nando. At posible nga po within the next 12 to 24 hours, posible na po ito mag-intensify bilang isang super typhoon. Ang kumikilos nga po ito pa northwestward sa bilis na 15 km per hour. Bahagyang bumilis nga itong si Typhoon Nando. At halos sa malaking bahagi na o halos buong Luzon na ay nakataas na ang storm wind signal number 1. Mataas pa rin ang chance ang storm wind signal number 4 sa may parte ng extreme northern Luzon at ilang bahagi dito nga po sa may Cagayan Valley. Yung isang bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay isa ng ganap na super typhoon. Ito nga po yung may international name na si Nujuri. At ito nga po ay binabantayan natin kung papasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil nakapaloob na nga po ito dito nga po sa tinatawag natin na Pag-asa domain. So dito nga po sa ating advanced weather forecast, mataas ang tsansa na magkaroon ng low pressure area sa eastern section ng Mindanao at medyo tumaas din ang tsansa nito na posibleng maging panibagong bagyo sa mga susunod na araw. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin, bukas nga po ay nasa extreme northern Luzon na nga si Typhoon Nando at habang patuloy nga po na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa yung extension ng kanyang kaulapan at yung paghatak nga po nito sa may habagat at tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo dyan ng mga pag-ulan. Ito nga po yung isang low pressure area na ating imo-monitor. Pagdating naman po ng September 23, ito po yung bibilis pa yung takbo ni bagyong Nando at ito po ay lalabas na ng ating landmass at hahatakin po niyan yung ating habagat na magpapaulan naman po dito nga po sa may western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 24, lalabas na po yan ng Philippine Area of Responsibility at yung low pressure area nga andito na po yan sa may eastern section nga po ng Caraga region. Pagdating po ng September 25, mataas po ang posibilidad na dito po ay mag-develop na ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng September 26, aangat po yan sa may eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng September 27, aangat naman po yan sa may parte ng Bicol region. At ito nga po yung super typhoon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po medyo bumababa yung chance na pumasok yan sa ating PAR, pero dahil nga merong pagtulak ng hangin na nanggagaling dito nga sa parte ng Japan, hindi natin inaalis yung posibilidad na bahagyang pumasok yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 28, posible nga po nandito na po yan itong panibagong sama ng panahon sa may eastern section nga po ng Bicol region. Dito nga po sa may parte na rin po yan ng Polillo Island. At posible nga po magkaroon yan ng landfall scenario dito nga sa may parte ng Aurora at lalabas po yan sa may parte ng Ilocos region. Pagdating naman po ng September 30,
Dito po dahan-dahan pa mag-i-intensify yan sa may parte ng West Philippine Sea at tuloy-tuloy nga po makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan dahil sa paghatak nga po ng habagat. Again, inuulit po natin na ito nga po nakikita nating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan at malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. At dito naman po sa pinakamalapit na ating satellite image, so possible nga po babaybayin ni Bagyong Nando itong parte ng extreme northern Luzon by Monday. So kailangan po nakahanda na yung ating mga kababayan dyan by Monday dahil nga itong si Bagyong Nando ay mananalasa na nga dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Tapos dito po pagdating naman po ng Monday ng 3 AM madaling araw, dito po ay humahambalos na yung kanyang diametro sa buong extreme northern Luzon. Abot po yan dito sa may Cagayan Valley. At pagdating po ng alas 10 ng umaga, ito nga po yung mapapansin natin mas lalakas pa at maaabutin nga po itong halos sa malaking bahagi na ng sakop na po niya hanggang ilang bahagi po ng Taiwan. At pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, nandito na po yan sa may parte ng sa parte po ng Batanes at ito nga po ay bilang isang super typhoon category. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ito po ay dediretso na dito naman sa may northern portion pa ng Babuyan Group of Islands at sa kanya po wala naman tayong nakikitang landfall scenario pero yung pinakasentro po kasi niyan ay dadaan lamang sa karagatan pero yung kanyang diametro yan po yung hahambalos dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon at ilang bahagi nga po ng northern Luzon. Kung mapapansin nyo nga po yung kanyang diametro ay aabot yan hanggang sa parte ng central Luzon at mararamdaman din yung mga pagbugso ng hangin yan hanggang dito po sa may parte ng Metro Manila. Mag-iingat nga po tayo mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na sa may parte na extreme northern Luzon. Sana po ay nakalikas na yung ating mga kababayan na pwedeng mapinsala at dahil magkakaroon nga po ng storm surge at hindi po biro ang storm wind signal number 5 na posibleng iangat dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.